Okay mga kalahi, good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito na naman mga kalahi, si Kalahing Saban, no? Magbibigay na naman sa inyo ng mga fresh na balita, yung mga sariwang balita ating ihatid ngayon mga kalahi na patungkol po ito sa kaganapan sa nangyaring hearing doon po sa The Hague sa Netherlands, no? Doon sa ICC po mga kalahi, no, na kung saan itong first day yata or D1 ng hearing talaga ay dito talaga napakatindi ang mga yung mga statement or mga pahayag sa mga lawyer patama sa tinatawag na yung akusado. Tapos ito na naman ay nag-response na naman ang lawyer ng yung akusado doon po sa mga sa EJK na kung saan ito po si Attorney Kaufman, isang lawyer ni former President Duterte. Kaya lang parang iba ang target itong klaseng abogado na to, no? Parang sintunado para sa akin, napakasintunado mga kalahi, no? Dahil dito mga kalahi, napaka-tindi ang banat ng mga lawyer ng EJK victims, no? Sila si Attorney Butuyan, sila si senior trial lawyer na si Julian Nichols, napakatindi. Yung isa pa naman, no? Kaya sa tingin ko talaga parang madiin talaga itong si old former President Duterte mga kalahi, no? Dito talaga itong mga video noong bata pa, noong malakas pa si Duterte, mapansin mo talaga siya na talagang napakayabang, no? Parang may-ari ng buhay ng tao. Kaya ngayon ay ito na po ang talagang paghuhukom, no? Ito na po ang talagang ganti, no, ng or bilang justice ng mga nabibiktima ng EJK, no? Kasi mayroon namang paraan na kailangan sila madidisiplina at tapos atin po silang makurik ang buhay, nabigyang pagkakataong mabuhay, ikukulong. Kaya lang iba ang layunin ng former president noon dahil ayaw niyang gumastos, no? Ayaw niyang bigyan ng pasyensya ang mga nagduduga noon. Ang command talaga ni Duterte ay talagang papatayin, no? Ito po hindi po talaga pwede na sang-ayunan sa human rights dahil ang Pilipinas po ay tandaan niyo mga kalahi, para sa inyong kalaman at ma-inform kayo na dito po sa Pilipinas ay wala po tayong death penalty. Walang death penalty sa Pilipinas. Kasi ayaw ng mga mambabatas, ayaw din ng karamihan na wakasan ang buhay ng tao. Dahil maraming mga tao na napakabisyoso, maraming tao na mga adik, ngunit sa huli po talaga sila po'y nagbabago, no? Lalo na kung sila po'y mag-asawa, lalo na kung sila po'y magkaroon ng mga anak, lalo na kung sila po'y umaatin ng mga religious na mga gathering, no? Marami talagang mga testimonies na atin pong narinig, no? Hindi dapat wakasan. Kaya ang Pilipinas po, wala po tayong tinatawag na death penalty dahil majority sa mga Pilipino na ayaw talaga na papatayin ang tao. No, bakit sa administrasyon ng former President Duterte ay hindi po 'yun batas yung EJK, no? Kaya nga tinatawag na extrajudicial killing dahil walang proseso yun at walang batas yun, no? Yun ay batas ng dinadaan sa kamay ng tao. Walang batas na sinusunod kundi yung kamay ni Duterte ang nasusunod. Kaya tinatawag yun na extrajudicial killing, no? Kaya mga kalahi, atin pong pakinggan itong si Julian Nichols, the senior trial lawyer bilang isang prosecutor. Napakatindi dahil talagang sinupalpal niya itong si Kaufman, dahil itong si Kaufman talaga napaka-defensive ni Duterte dahil daw si Duterte ay unique leader daw, no? Unique leader. Bakit naging unique leader si Duterte? Dahil si Duterte po ay pumapatay ng mga tao. Unique yun dahil wala namang leader sa Pilipinas na gumagawa ng ganyan. Kasi karamihan sa mga leader ng Pilipinas ay hindi naman murderer, hindi naman masyadong yung masama, no? Kaya mga kalahi, dito atin pong pansinin ang trial kahapon mga kalahi. Pakinggan natin yung itong trial lawyer. During an interview with a local news station in 2015, he admitted that he is
the Devout Death Squad. And if we could play that now, please, James. Yeah, So how do you react to that? They say I'm the Death Squad. True, that's true. You know, Your Honors, in some ways, this case is not exactly complicated. That's not the only time Mr. Duterte admitted his role with the Death Squad. He repeated under oath that he had a Death Squad at the Blue Ribbon Committee in the Philippine Senate in 2024, about 10 years after the clip we just saw. However, in this exchange, he denied that the Death Squad included police officers in some type of apparent effort to protect them. This is tab 41.1, if you could bring it up, please. Mr. Duterte, under oath, quote, I can make a confession now if you want. I really took care of it. But please don't involve the police. They're the ones who suffer, sir. I have a death squad, but not the police. These were gangsters. He says it again. In the same hearing, he confirms this admission. Go to the next one, please. Tab 41.1. The senator asks, quote, so what the former... So ito po mga kalahin, no, ang naganap, o ito po ang pahayag ni Julian Nichols, yung mga kaganapan sa Blue Ribbon hearing, no, sa Senado or sa Senate talaga, na tinatanong siya ni Hontiveros at saka Mr. Duterte talaga admitted sa kanyang pong mayroon talaga siyang death squad. Ito pa palang DDS talaga, Davao the Death Squad mga kalahi. Ito po napakatagal na pala itong binubuo, no? Kaya nga parang itong ano daw, parang bagong sinilang na bata na binabautismo. Para bang kumbaga naisilang itong grupo na Davao Death Squad mga kalahi, no? Ito talagang napakatindi itong former President Duterte noon. Kaya admitted siya at matapang hayag-hayagan, walang takot siyang nagsalita sa media. Ituloy po natin si Nicholas. President dropped earlier that they have a death squad was a bombshell. Whatever name it goes by, whether police or non-police. Because it looks like what we are investigating now is the instrument used for the war on drugs, which led to numerous extrajudicial killings. For the record, Mr. Chair. End quote. Mr. Duterte's response, quote, you are correct, ma'am. You are absolutely right. End quote. It's not on a slide, but he also stated bluntly, same tab, 41.1, same hearing, quote, my death squad, ma'am, is of course, it is organized. That's all I can say, end quote. So that is 4 times, 3 of them under oath, that he admitted having a death squad in Davao, including saying he is the death squad. That's not hyperbole, that's not bluster, that's him telling the truth, and he feels safe. And that he can bank on his continued impunity. Talk to us for a few moments now, Your Honors, about how the Davao Death Squad operated under its architect, Mr. Duterte. Victims were usually targeted in one of 2 ways. Sometimes an informant would provide information on the target, and the handler would then get clearance from Mr. Duterte through one of the co-perpetrators in the pyramid we saw earlier to kill the target. Sometimes Mr. Duterte himself would give the target's name, would say who to kill, which would be communicated by one of the co-perpetrators to a handler, and then down to the DDS member tasked with actually carrying out the killing. But whichever way it took place, Mr. Duterte's clearance, his approval was required, his permission was required for DDS members to conduct these murders. Only one person was making the decisions. You had to ask Duterte. So lahat pa palang patayan mga kalahi doon po sa noong mayor pa itong si Duterte, hindi pa siya presidente. Noong patayan talaga mga kalahi doon sa Davao, talagang napakatagal na ito eh. Mayor pa talaga siya, no? Parang 2013 or 10 ba? O yun. Ito pa napakatagal na itong patayan, no? Ito ang ano talaga sa kanya, yung command talaga niya sa mga mayroon naman siyang grupo na yung death squad niya, yung Davao Death Squad. Hindi naman yun daw police, ano yan, parang mga civilian yata, ginawang mga ano, parang mga ano sila, no, mga assets, yung mga parang grupo na nagbubuo siya ng grupo na pagpapatay lang ang trabaho or gagawin, no? At ito po ay connected din sa mga police, no? Police na nagiging death squad din, no? O kumbaga sila pong yung itong mga police, sila po yung medyo senior, no? Kung sa ano, yung sa pagkaintindi ko.
Ito ang nangyari doon, matagal na itong pangyayaring patayan doon sa Davao at saka dito talaga binubunyag ng isang lawyer kasi mayroon talagang ebidensya, mayroong mga video na mga nagpapatunay na hindi totoo. Kaya nang nasabi ko na napakahirap talagang i-escape ang mga paratang ito ng mga prosecutor. Hindi talaga maitanggi mga kalahi. Patuloy po tayo. Because if we didn't make that request, if we didn't ask for authorization, we would be chased or we would be pursued. End quote. Another witness stated, if we go to the next one, please. Tab 58. Quote, we cannot conduct a clearing or killing operations without his clearance. Speaking of Mr. Duterte. We called it clearance. End quote. Finally, on the next slide, perhaps the simplest, the witness recalled, quote, a different witness recalled, quote, you cannot just kill anyone in Davao City without Duterte's approval. Otherwise, you will be charged. So, approval End ba quote. lang talaga, no? Approval. Tab 117. Kung walang approval ni Duterte, In exchange for carrying out approval lahat. Kaya nga, the murders directed, napaka-clear talaga the DDS members would be paid reward money. One witness stated, if we go to the next one, please, James. He recalled, this is tab 56, quote, every kill, the first reward money, to my recall, it was 10,000 per kill, end quote. And in addition to paying rewards for specific murders, for the person who carried out the murder, Mr. Duterte also paid some of the DDS hitmen, who were not police officers, salaries by making them 10,000 per kill. false employees of City Hall that he ran as mayor. These were so-called ghost employees. They got ID, they received salaries from the city of Davao, they were put on the books, but it was all a ruse because their only job was to kill. So it was Mr. Duterte using the city government and the apparatus. Incident 3 is about the murders, or what happened at Incident 3. It's the murder of 3 people in that market on or about 4 December 2013. Before carrying out the murders, 3 DDS members, who we'll see, received instructions from their handler that there was a job to be done. Tatlong And then pinapatay a few sa weeks market. later, after the murders, a video of Mr. Duterte watching the crime on CCTV was posted to YouTube. And I'll show that video, Your Honors, in a minute. But in the video, you'll see Mr. Duterte standing in the CCTV room looking at a Yung bank nasirmay, of television nakapanood screens. lang sa mga maraming The video then zooms in on the CCTV footage of the crime, and you see 3 DDS members walking up the street in the market. You see them turn to the right, pull out their guns, their pistols, shoot the 3 victims, Napakadali off lang the ang buhay street, sa Davao. and then they walk and jog away, and they don't look very worried. And the video then zooms out, and you see different people running to see what has happened because they've heard the shots. Okay, can we play that, please? Buhay ng mga tao. And you have to wonder if what my friend said is true, that Mr. Duterte is an honest mayor trying to solve crime. Kaya nga sabi ni Julian Nicol, yung itong senior trial lawyer talaga, sinabihan si Koopman. nagtaka siya ni Koopman, bakit itong si Duterte daw ay honest leader daw. Manonood natin. You have to wonder, Mr. Duterte portrayed himself as tough on crime, law and order enforcer. This triple murder was filmed. Mayor Duterte watched it himself. You can see the perpetrators shooting, committing the crime. Yet, Mr. Duterte, the former prosecutor, Mr. Tough on Crime, could not get this triple murder committed in a market in broad daylight with multiple eyewitnesses solved? Of course not, because it was his murder. And that brings me to the next point, which is clear. DDS members did not fear punishment because they were committed at Mr. Duterte's orders or direction. He authorized this Incident 3 killing. We'll look at the question, look at Mr. Duterte's answer. 700 daw na tayo. Nagkulang ko sila sa kwenta. Mga 1,700. No denial. Napaka City trace credit denial daw. for 1,000 more killings Napakayabang. in 2016. If we can play that, James. 3 to 6 months sabi ko, I will eradicate corruption, criminality, and drugs. If I become
become the president, I will order the military and the police to hunt down the drug lords, the big ones, and kill them. Tell me what my credentials to the presidency? Then I say, Davao is exhibit A. Ngayon, dito sa Davao, hindi sabihin ito malinis itong bayan na to. It's not perfect. So that maybe I said, kung dating ako doon sa Pasig, I can promise you, not heaven, but I will promise you a comfortable life. Corruption has to stop. Criminality has to stop. Either makuha ko ang gusto ko, or you perish. Magpartahan na tayo. Anong ibig sabihin niya? Patayan niya. I promise you, hindi mo gusto yung ibang tao. Sabi ko, I will stop drugs and crime, criminality in 3 to 6 months. That's too ambitious. My God, subukan ninyo. That's what I told the Davao criminals before. Sabi na pinapatawag ko ba? Do you want to go out of the city? Gusto mo pumunta ng Manila? Maganda po kayo doon. Doon ka na, gusto mo? Hindi ko hindi naniwala. Di pa tayo. Ano po usapan natin dyan? Bakit para sa akin? Did I do it for my own? For my own benefit? To enrich myself? What does the life of criminal have to do with your life? Nandito lang kayo ng Mexico City. Umalis kayo. Pag hindi, papatayin ko talaga kayo. Pag pinatay ko. Magnatay mo talaga ba? Papatayin ka na. Kaya ako, kaya please, kung ako ang presidente, huwag ko muna kayo mag-demonstrate. Give me time. Give me time kasi hihirit talaga ako. So kung gusto naman hindi talaga ang gawin ko, hihirit ako. Sabi ko sa military and police, only criminals, drug-related offenses. I will tell the police and the military, go out and kill them. Alam mo kanila? Alam mo ito, pag ako ang presidente, I would warn you, I do not covet the position. Kung presidente ako, magtago na kayo. Yung 1,000 na, it would be 50,000. I would kill all you making the life of the Filipino miserable. Patay ko talaga kayo. Kasi manalo ako dahil nga yung breakdown sa luwan order. I do not want to commit a crime. But if by chance, God would place me there. Magbantay kayo, kasi itong 1,000 na ito maging 100,000. Diyan mo makita tatabo yung isla dyan sa Manila Bay. Diyan ko itapon. I do not want to be president. I do not want to kill people. So do not elect me as president. If I become the president, I will order the military and the police to hunt down the drug lords, the big ones, and kill them. Tell me, what is my credentials to the presidency? Then I'll say, Davao is Exhibit A. Either I get what I want, or you perish. Let's be straightforward. What does that mean? That means killings. You should get out. If not, I will really kill you. So I killed them. Let's not play hide and seek anymore. Let's just be frank. I will tell the police and the military. So lahat ng mga kalahi, no? Lahat ng mga statement ni Duterte noon na payabangan, no? Palakasan ng loob, tapos kunwari matapang, talagang talaga, no? Parang iniipon-ipon talaga sa mga yung mga prosecutor, inipon-ipon talaga kasi ito pong mga ebidensya na to, yung mga video na to talaga nasa social media po ito dahil ito po kadalasan na interview po ito sa mainstream media, kadalasan talaga publicly nag-announce o lalo na sa yung tinatawag na parating ang yung campaign, no? Talagang hayagan talaga na pinapahayag ni former president, kaya mahirapan talaga siya itong hindi siya makawala dito mga kalahi. Kaya Go out and kill them, period. I will really kill you. I do not want to kill people, so do not elect me as president. That's the man before you for this hearing, even if he's not in court today. He repeatedly promised to kill people, his own people, if elected president. He said it, he did it, that's who he is. He won the election, became president on 30 June 2016, and did exactly as he said he would. He murdered thousands of people by taking the Davao model nationwide. He doesn't deny it. Well, now he does. He did not before he came here. During an interview with a local news station in 2015, he admitted that he is the Davao Death Squad. And if we could play that now, please, James. So how do you react to that? So yun mga kalahi, no? Yun ang talaga ng kaganapan doon po sa Dahig or Netherlands ICC sa korte. Yun ang mga kaganapan kagabi dito sa atin gabi. Iwan ko kung anong oras sa kanila o araw ba o gabi. Yun ang nangyari.
Kaya nga itong si Koopman parang nauutal, no? Parang namama siya dahil napakatindi talaga itong mga ebidensya, itong mga statement dati ni Duterte. Kaya napakalinaw at liwanag pa sa sikat ng araw na itong former President Duterte hindi talaga makawala dito dahil totoong-totoo, admitted siya sa lahat ng mga patayan, no? Hindi pwedeng maitanggi dahil siya mismo ang nag-amin. Siya mismo ang nag-admit, mga kalahi. Kaya kayong mga supporter ng former president, no? Kailangan na tayo po na man-neutralize po yung mga utak ninyo. Ay huwag ninyong ipagtanggol ang klaseng taong ganyan. Huwag nating ikonsente, no? Dapat sana kayo ay Pilipino, yung mga biktima rin dati ay mga Pilipino rin. Mayroon din yung kung mga adik man yon ay mahal na mahal yun sa mga pamilya nila. Dumadaing, umiiyak, sumisigaw dahil nasaktan sila na pinatay. Walang due process ang mga biktima, no? Kaya mga kalahi, dapat sana ay napag-aralan ito ni Duterte at kayong mga tanggol ng tanggol ni Duterte, no? Buksan na yung puso't isipan nyo. Kailangan huwag ninyong ikonsente dahil mali at masama yun, no? Huwag ninyong ikonsente ang masama. Hayaan natin na ang korte sa ICC po ay siyang maghukom. Huwag na kayong tanggol ng tanggol dahil lalong mamimihasa yung mga klaseng apelyido na yang Duterte na yan, no? Kaya ngayon mga kalahi, nang mapanood ninyo itong si Kalayang Saban, magbago na kayo sa mga pagtatanggol. Magbago na kayo sa inyong mga pag-uugali. Huwag kayong manood, huwag kayong maniwala sa mga nagtatanggol sa apelyidong Duterte dahil yan, ang mga taong yan ay nakikinabang yun noon, no? Kaya lang iniisip nilang utang loob, no? Huwag ikonsente, kailangan kayo din ididiin ninyo yung idol nyo para mabigyan ng justice itong mga patayan, no? Hindi yung pwede na magbigay kayo ng komento, sasabihin ninyo na mayroon namang na mga nabibiktima daw sa tinatawag na mga drug addict na pinatay din, pinagsamantalahan, no? Ni-rape, tapos pinatay. Ano yun? Bakit hindi kayo sumisigaw ng justice? Mayroon namang hustisya, kaya nga itong mga drug addict na nagkagawa ng krimen, hinuhuli yun, ito namang hinuhuli yun, tapos ikinukulong. Justice naman yung pagkakulong, dahil yun naman talaga ang parusa na maibigay sa konstitusyon sa Pilipinas para yung life imprisonment, life sentence, yun lang, pagkakulong lang. Wala naman tayong death penalty. Ito pang ibang mga abogado tulad nitong Bisaya na si Attorney Rupil Banyok, no? Talagang napaka-defensive talaga sa mga Duterte. Kasi bakit daw yung mga pinapatay, yung biktima sa mga adik, mayroon marami naman, yung kinukulong naman yung nakapatay, nakagawa ng krimen ng mga adik. Yun naman talaga ang justice system sa Pilipinas. Ikukulong, wala naman tayong death penalty, no? Abogado ka naman sana, no? Kailangan matuto ka. Pag mo naman yung yung idol mo, huwag mo ikonsente yun, no? O diyan na lang tayo mga kalahi, no? Meron tayo, yun ang kaganapan kagabi. Kaya hinahatid ko sa inyo itong napakatinding mga revelasyon doon po sa Dahig, sa ICC, International Criminal Court, no? So dito na lang po tayo. Ito po si Kalayang Saban na magsabi sa inyo, kailangan kayong sumunod sa gobyerno. Sino bang gobyerno na tinutukoy ko? Under the administration of PBBM. Kailangan magpasakop po tayo ng masunurin dahil pag tayo po'y lumalabag sa gobyerno, ito po ang sabi sa Biblia ay lumalabag kayo ng Diyos dahil walang gobyerno na hindi tatag ng Diyos. Diyos ang nagpatayo, Diyos ang naglagay ng gobyerno. Kaya purpose yun ng Diyos para ang tao po'y madisiplina, no? Sundin natin ang ating gobyerno ni PBBM. God bless everyone.